Magandang araw sa'yo. So, para sa talakayan natin ngayon, may hawak tayong material na medyo kakaiba. Oo, very interesting. Galing to kay Narciso Olalo. Tama, meron tayong isang koleksyon ng mga social media post niya at isang detalyadong video transcript. At ang claim niya na, direktang galing daw sa Diyos ang mga mensaheng natatanggap niya? Eksakto. So, ang mission natin dito, hindi lang para i-summarize, kundi para talagang himayin, para maintindihan natin yung buong worldview na binubuo niya. Gets. At para magawa natin yan, siguro hatiin natin sa tatlo. Una, ano ba yung problema na nakikita niya sa mundo? Oo. Tapos pangalawa, ano yung solusyon na inaalok niya? At pangatlo, sino yung mga kalaban na humaharang daw sa solusyon na to? Sige, magandang framework yan. Tara, simulan na natin. Okay, sige. Unahin natin sa problema. At dito papasok yung pinakapundasyon ng lahat ng mensahe niya. Yung pangitain, yung vision na natanggap daw niya noong July 19, 2021. Dito lahat nakabase eh. Totoo. At sa video transcript, grabe, napaka-vivid ng pagkakadescribe niya. Nagsimula daw yung lahat na nasa eroplano siya. At ramdam na niyang babagsak na. Oo, yung pakihamdam na yon. Tapos, bigla na lang pagkatapos ng gulat, boom, nasa isang malaking barko na siya na tumatagilid na. So parang from one disaster to another. Mismo. At yung nakita niya sa paligid, purong kaguluhan. Mga barkong wala ng direksyon, yung iba lumulubog na. Yung iba tinatangi ng malakas na hangin. Di ba? Oo, parang eksena talaga sa disaster movie. At dito na agad pumapasok yung paraan niya ng pag-uugnay ng mga simbolo. Kasi para sa kanya, hindi lang to basta panaginip o pangitain. So may katumbas to sa totoong buhay. Eksakto. Yung eroklalang babagsak, yung mga barkong nagkakagulo, iniugnay niya yan sa mga totoong trahedya. Tulad ng... Binanggit niya mismo yung mga matinding pagbaha sa China, sa Pilipinas, pati yung isang aksidente sa barko sa Masbate. Okay. So ginagawa niyang katuparan ng propesya niya yung mga nangyayari. Tama. Kumbaga gumagawa siya ng isang framework kung saan yung mga news headline nagiging ebidensya ng pangiti niya. Gets. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan yon, may isang imahe na talagang, tumatak sa akin. Yung sa kapitan? Oo. Habang tumatagilid yung barko nila, may isang kapitan na humahabol para sumakay. Pero ang twist, Matagal nang patay yung kapitan? yon. At nang makasampa daw yung patay na kapitan sa barko, doon na nagsimula ang totoong paghuhukom. Teka, i-pause muna natin dyan sandali. Yung imahe na yan? Yung sa kapitan? Oo, psychologically, grabe yung dating yan. Kasi hindi lang yan tungkol sa paghuhukom ng mga buhay at patay. Ano pa? Lumilikha to ng pakiramdam ng ultimate authority. Isipin mo, isang taong tinalo na ang kamatayan, siya na yung may hawak ng manibela. So wala nang tanong-tanong, siya lang masusunod. Mismo, binabago nito yung narrative mula sa purong chaos patungo sa isang sitwasyon na may divine at hindi matatakasang kontrol. Ito yung punto na sinasabi niyang wala na kayong takas, Diyos na ang may hawak nito. Okay, so yun pala yung problema. Isang mundo na nasa total systemic failure, papalapit na yung paghukom. Kung ganyan kasama ang sitwasyon, ano ngayon yung solusyon? At dito na nga pumapasok yung mga eksena kung saan tumalo na siya mula sa barko para iligtas ang sarili niya. Tama. At dito natin makikita yung unang haligi ng paniniwala niya. Isang klase ng, radical spiritual individualism. Oo, kasi pagtalo niya may sumunod na binatilyo kumapit sa paa niya. Tapos pareho silang naligtas. At yung dahilan, yun yung crucial. Tinanong niya yung bata kung bakit. At ang sagot daw, Naniwala ako sa iyo, Tyner C. Soolalo. Ang linaw, ang kaligtasan ayon sa eksenang to nakukuha sa direktang paniniwala sa kanya. personal na paniniwala. Teka, so kung ganun, ibig sabihin ba nito, wala nang silbi yung pagdarasal para sa iba? O yung konsepto na maliligtas ang pamilya dahil sa pananampalataya ng isa? Ang laki ng pinagkaiba niyan. At pinalalakas niya pa yung ideyang yan. May isa pa siyang kwento sa pangitian. Ano yon? Isang batang babae, naligtas din dahil sumunod sa kanya. Pero nung hinanap yung nanay ng bata, ang sagot ng bata,
patay na si mama nasama sa pag-crash ng eroplano. Ayan, ang mensahe, kanya-kanya tayo ng kaligtasan, hindi na ililipat ang pananampalataya. So, hindi na iligtas ng pananampalataya ng ina yung anak at hindi rin na iligtas ng pagsunod ng anak yung ina. Eksakto. Inilalagay niya yung buong responsibilidad sa balikat ng bawat individual. Walang community salvation, walang family salvation, ikaw lang. Ikaw lang at ang paniniwala mo sa mensahe niya. Grabe. At may metaphor pa siya dyan. Oo, yung sa pagkain. Yung may hawak daw siyang pagkain tapos maraming gutom. Pero nung nalaman nilang nalawayan niya yung pagkain. Nagsilayuan sila. Nandidiri. So, ano yung ibig sabihin yan? Yung pagkain, yun yung mga turo niya. Yung tunay na pagkain Okay. at yung laway. Yung laway, yun yung masasakit at direktang salita na binibitawan niya. Lalo na yung mga batikos niya sa mga pare at pastor. Gets ko na. So ang sinasabi niya, inaalok ko sa inyo ang kaligtasan. Pero nandidiri kayo at tinatalikuran nyo to dahil hindi nyo matanggap ang pait ng katotohanan. Wow. It's a very clever way of framing rejection. Oo. Sinasabi niya, hindi siya yung may problema. Kayo yung hindi kayang sikmurahin yung mapait na gamot na kailangan nyo. Okay. So, kung ganito pala kakitid at kapersonal yung daan papuntang kaligtasan, natural lang na itanong, sino yung mga humaharang sa daan? Dito na ngayon pumapasok yung pangatlong bahagi natin, yung mga kalaban. At ang number 1 sa listahan niya ay yung organisadong relihiyon. Oo, sila ang target. Sa isang source, sinabi niya na ang mga pare at pastor daw, sila yung tinatawag ng Diyos na number 1 mga kasalanan. Grabe! Ano yung akusasyon niya sa kanila? Ginawang negosyo ang religiyon, nangungulekta ng pera, nagtuturo ng kasinungalingan. Para sa kanya, sila ang mga tunay na false prophets. Sila yung nagliligaw sa mga tao palayo sa tunay na pagkain. Mismo. At dito niya ngayon ipinuposisyon ang sarili niya bilang naiba. Oo. May post siya tungkol diyan, di ba? Yung tinanong niya raw sa Diyos kung ano ang itatawag niya sa sarili niya. Propeta ba? Mensahero? At yung sagot daw ay... Ang tawag ko sa iyo ay calling. Calling? Bakit yan yung salita? Anong pinagkaiba niyan sa propeta? Actually, it's a very clever rhetorical move. Kasi yung titulong propeta, may dalayang maraming historical baggage, may mga rules and expectations. Oo nga naman. Pero sa paggamit ng salitang calling, gumagawa siya ng bagong kategorya para sa sarili niya. Pinapalabas niya na siya ay isang direktang instrumento lang, parang telepono, kumbaga. Nagagamitin lang ng Diyos kapag may mahalagang sasabihin. Eksakto. Hindi to permanenteng posisyon, kaya hindi raw niya pwedeng gamitin para sa personal na kapakinabang. Di tulad daw ng mga pare at pastor na ginagamit ang titulo para kumita. Okay, so nabubuo na yung picture. May paparating na paghuhukom, may isang napaka-personal na daan para maligtas, at may mga kalaban sa anyo ng mga institusyon ng religiyon. At yung malalim na kawalan ng tiwala sa mga institusyon, hindi lang yan limitado sa simbahan. Tama. Dito na natin ikokonekta yung lahat sa isa sa mga pinakamalaking krisis sa ating panahon. Ang COVID-19 pandemic, Para sa kanya, hindi to isang hiwalay na pangyayari, di ba? hindi. Bahan dito ng plano ng Diyos. Sabi nga raw ng Diyos sa kanya, ipagsabay natin ang trahedya, mga trahedya sa COVID. Isa lang tong tool sa paghuhukom. Okay, at dito na kayo papasok sa part ng source material na may kinalaman sa scientific claims at linawin lang natin sa iyo na nakikinig. Ang goal natin dito ay unawain kung paano to nagiging piraso ng buong puzzle ng worldview niya. Hindi natin to vini-verify, inilalahad lang natin kung ano yung nasa source. Sige. So, isa sa mga pinaka-controversial na sinabi niya ay tungkol sa bakuna. Oo, ang claim niya na patunayan daw niyang nagdudulot ng magnet ang bakuna sa katawan. At ang basihan niya? Yung umano'y karanasan ng dalawa niyang pinsan, na video pa raw niya. Sabi niya kahit siya nagduda nung una, pero nung nakita niya raw sa sariling pamilya, doon na siya naniwala. So para sa kanya, mas matimbang ang personal na karanasan kaysa sa sinasabi ng mga eksperto? Definitely. Bukod sa magnet, tinitingnan din niya yung mga vaccine mandate bilang isang anyo ng pagkontrol. Ginamit niya yung mga salitang hawak na sila sa leeg. At dito na yan kumukonekta ng perpekto.
Kasi kung yung mga institusyon ng relihiyon ay niloloko ka para sa pera, Yung mga gobyerno at institusyong medikal naman ay kinokontrol ka para alisin ng iyong kalayaan. mismo, ang kalayaang pumili para sa kanya, bigay ng Diyos. Kaya anumang forma ng sapilitan, gawain demonyo daw yan. So parehong sistema ang kalaban? Yung sanlibutan na lubog na sa kasamaan? Eksakto. Mapareliyan man yan o gobyerno, iisa lang yan sa paningin niya. At ipinasok din niya yung ideya na yung pandemya ay isang klase ng, World War. Oo, isang world war kung saan hindi mo nakikita ang kalaban. At sa gerang to, sino ang kakampi mo? Ang Diyos lang daw. So yung buong krisis, mula sa virus hanggang sa bakuna, nagiging isang malaking pagsubok ng pananampalataya. Kanino ka maniniwala? Yun ang tanong niya. Sa sistema ng mundo na para sa kanya ay korap at mapanlinlang o sa calling na naghahatid ng direktang mensahe mula sa Diyos. Dito niya iniisara lahat ng pinto eh. Ang tanging daan palabas sa kaguluhan ay yung daan na siya mismo ang nagtuturo. Walang iba. Okay, so i-tie up na natin to. Kung titingnan natin mula sa malayo, yung nakikita natin ay isang kumpletong sistema, di ba? O isang self-contained belief system. Nagsimula tayo sa isang problema, yung pangitian ng total collapse at paghuhukom. Tapos, may solusyon. Isang radical na personal na kaligtasan na nakadepende lang sa paniniwala sa mensahe niya. At panghuli, tinukoy niya yung kalaban, yung buong sistema ng mundo, mula sa simbahan hanggang gobyerno, na nagpapatupad ng mga bagay tulad ng vaccine mandates. Sa kabuuan, base sa mga source na hawak natin, ang mensahe ni Olalo ay nag-aalok ng paliwanag sa isang magulo at nakakatakot na mundo. Binibigyan niya ng kahulugan ng mga kalamidad, pandemya, pati na ang personal na pagdududa. At nagbibigay ito ng isang napakalinaw, kung hindi man napakahigpit, na landas para sa mga naniniwala. At lahat yan nakasalalay sa pagtanggap sa kanya. Hindi bilang propeta, kundi bilang isang tunay na calling ng Diyos. Kailangan ang tao makapaglinis na sila bago pa ang paghuhukom ng Diyos. Ang iiwan naming tanong para sa iyo ay ito. Kung ang kaligtasan ay ganito kapersonal at ang paghuhukom ay anumang oras ay darating ayon sa pananaw na ito, paano kaya nito mababago ang pagtingin ng isang tao sa kanyang mga desisyon at paniniwala sa araw-araw, tanggapin man niya ang mga sinasabi ng source o hindi?